Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So ang number 1 seed sa West na OKC Thunder ay nagbabakasyon na ngayon. Kinapos nga sila na may pwersa ang Game 7 matapos na mahawakan ng lamang ng halos buong game. Nag-collapse nga sila sa 4th quarter. Si SGA nga ay solid naman ang pinakita sa last quarter up until the last play nang ma-foul niya si PJ Washington sa 3 points na nagresulta sa game-winning free throws. Ganun pa man, ano nga ba ang next step para sa OKC Thunder to make that huge leap and be a legit championship caliber team? Dahil bagamat sila ang number 1 seed, hindi nga sila yung number 1 seed na malaki ang separation sa ibang teams na automatic heavy favorites kahit na sino ang kanilang kaharap. Sa ngayon nga ay may tatlo sila na untouchable asset. Ang first runner-up sa MVP race, Shai Gilgeous-Alexander, ang first runner-up sa Rookie of the Year award, Chet Holmgren, at ang sophomore rising star Jalen Williams. Ang tatlong player na ito ay inaasahan na patuloy lang na mag-i-improve sa mga susunod na taon. Ganun pa man, kailangan nga ba nila ng veteran star sa loob ng court? Dahil kung titingnan natin ang naging difference sa series laban sa Mavs, yun nga ay ang pag-takeover ng NBA champion veteran Kyrie Irving sa mga second half ng games. Fan nga ako ni Luka Doncic, ngunit walang duda na si SGA ang best player sa series na ito. Nagkataon lang nga na mas playoff ready ang supporting cast ni Luka at nakita natin yan sa kanilang mga panalo. Sa mga oras na namamay nga si SGA ay doon nga nangangamote ang opensa ng OKC. Kaya naman dapat nga ba silang kumuha ng veteran stars sa tulad nila Paul George o Klay Thompson sa free agency? O kaya naman ni Jimmy Butler mula sa trade? Madami nga silang trade assets including ang mga first round pick hanggang sa taong 2029. Kayo ba mga kaibigan, patuloy lang ba na i-develop ng OKC ang kanilang young core o dapat silang gumawa ng trade to speed up the process? Ngayon ay tumungo naman tayo sa East Finals matchup ng Boston Celtics at ng Indiana Pacers. Patungo sa series na ito ay heavy favorites ang Celtics. Some are even saying na mawawalis ng Celtics ang Pacers. Ganun ba man, masyado nga bang ina-underestimate ng iba ang Pacers? Walang duda na dehado sila laban sa consensus number 1 regular season team Boston Celtics. Ganun pa man, kung may natutunan man tayo sa Celtics ngayong playoffs, yun nga ay beatable pa rin sila. Malakas nga ang depensa nila at pag uminit pa ang kanilang 3 points ay uwian na talaga. Ganun pa man, kapag off shooting night sila, dito nga sila nagiging vulnerable dahil more than 50% ng kanilang shot attempts ay 3 points. At laban sa fastest paced team Indiana Pacers, ang mga long rebounds ay automatic magiging fast break points. Sa 5 pagkikita nila noong regular season ay 3-2 ang record in favor of Celtics. Subalit hindi nga natin pwedeng gawing batayan ang tapatan na ito dahil lahat nga ng games na yan ay wala pa si Pascal Siakam sa lineup ng Pacers na siya ding scoring leader ng kanilang team ngayong playoffs. Some may say na mismatch ang series na ito, subalit kung magpapadala nga ang Celtics sa fast-paced offense ng Pacers at hindi sila makakapag-set ng kanilang depensa ng matino, posibleng maging mas dikit ito sa inaasahan. But then again, understandable na Celtics talaga ang heavy favorite sa series na ito. Sino ba sa palagay nyo magwawagi?